Alright, kung ready na po kayo, tayo po ay magbibigay pansin na para sa ating pong pag-aaral ngayon. At ang ating pong magiging teksto ay ang Psalm chapter 100. Sige po, buksan natin sa Psalm chapter 100. Okay, so kung ready na po kayo, kung excited na po kayo, let me know by typing Amen. Ayan. So please type Amen if you are ready and excited for our message this morning. Sige po, just type Amen and we will begin. So kung kayo po ay ready na, Psalm chapter 100, the whole chapter. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. So, ngayong umagang ito, gusto ko pong bigyang pansin sa mensahe po natin, and this is actually from my heart, because exactly today, I am celebrating my birthday, and I want to praise the Lord. I want to thank the Lord. So let me share with you the message entitled, A Life of Praise and Thanksgiving. A life of praise and thanksgiving. Ano po ba ang gusto nating klase ng buhay? Buhay na puno ng reklamo, buhay na puno ng hinagpis, ng kapaitan, o buhay ng papuri at pasasalamat. A life of praise and thanksgiving. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we again thank you for this wonderful day. Thank you for giving us this opportunity to once again study your precious words. Lord, I pray that you will continue to strengthen your humble servant. Thank you for your enabling grace. Thank you for allowing me to minister to your people. And I pray, O Father, that you will continue to bless this ministry. Salamat po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng ministeryong ito. Umaasa po ako, aming Panginoon, na kami po ay patuloy mong pagpapalain. Nawa dakilang Diyos, ang message na ito ay maging realization po sa bawat isa sa amin, na ang napakagandang buhay ay ang buhay na puno ng papuri at ng pasasalamat sa iyo. Nawa ito po ang aming maging desire, Panginoon. And I pray that through this message, liliwanagan mo po kami. I-encourage mo po kami, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa patuloy na pagbibigay mo ng karagdagang taon sa iyo pong lingkod. And I am praying for a more fruitful years for your glory and for your honor. Thank you so much. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay. A life of praise and thanksgiving. Mga kapatid, ang ating pong binasa, siguro po sa mga gumagamit ng talatang ito, at minsan ginagamit natin sa worship service natin, yung bang idea na kailangan po talagang tayo po ay nagtatalunan, nagsasayawan, okay? Well, para sa akin po, there is nothing wrong na maging masigla po tayo at maging masaya po tayo. Pero maganda po na ating mabigyang pansin, lagi kapag tayo po ay bumabasa ng mga talata, yung bang magka-idea po tayo sa pinaka-konteksto. Alam po natin na ang talatang ito, like for example, sa bayan po ng Panginoon, isa sa kanila pong nakagawian, every time na sila po ay pumupunta sa laban, matapos po ang battle, particular kapag sila po ay nagtagumpay, yun po ay panawagan para sa kanilang pagsasaya at pagdiriwang. So, ang application po nito ay magandang makita po natin because we cannot deny the fact that the Christian life is like we are in the battleground. Ibig sabihin, ito po ay pakikibaka. At sa ating pong pakikipagbaka, mga kapatid, alam natin na ang Diyos ang ating kasama. At dahil ang Diyos ang kakampi natin, walang makakapanaig po sa atin.
Kaya marapat lang na ang buhay po natin ay buhay ng papuri at pasasalamat. Ibig sabihin po, it is good to somehow consider that in the reality of life, being a believer, no one can deny that because God is with us, God is the one helping us. Tayo po ay marapat lamang na magpasalamat at magpuri sa Kanya. So ito pong particular na talatang binasa po natin ay celebration ng bayan dahil sa kanila pong tagumpay. At gusto ko po yung wordings. Gusto ko po yung mga salita na ginamit po ng psalmist dito po sa particular chapter nito. So it is like he is inviting everyone to rejoice and to celebrate. So mga kapatid, ganun din po ang taglay kong puso ngayon. In fact, nung ako po yung nagpe-pray, sabi ko nga, Saturday night, dahil talagang medyo bigla po na nag-chill na lang ako, so talagang medyo naramdaman ko po yung matinding body pain. So doon po sa kalagayang yon, naiisip ko na baka hindi ako makapagministeryo. Kasi ang akin pong eksaktong na-feel noon, mukhang matindi yung battle. Kasi maganda po yung gagawin ng Panginoon. So, Saturday night, wala pong even a little idea o implikasyon na ako po'y magkakasakit. Saturday night, mga 12 midnight po yan, nung ako po'y nag-chill at buti na lang, kasama ko po si Ma'am Maris po ninyo, na asikaso po niya kaagad ako. Ano po? Pero sabi ko, bakit kaya? I mean, wala po akong maisip na dahilan para po ako ay magkasakit that night. Kaya nga ang biro po ni Pastor Balunsa, mukhang nagkamali po yata ako, Bishop. Ayaw niyo po yata nung napapahinga. Dapat yata Saturday pa lang, nagkaroon na tayo ng revival meeting at nakapag-preach kayo. Baka kaya po kayo nagkasakit dahil hindi po kayo nag-preach ngayong Saturday. So, natawa po ako doon sa kanyang biro dahil yun din po ang biro na sasabihin ko sa kanya. So, pero Sunday morning, in fact, hindi na po ako nag-breakfast. Dinalan po ako ng wife ko, galing po sa kila Pastor Orlan, pero yung appetite ko apektado na. Parang ayokong gumalaw, pero ang problema, ang invitation po sa akin ni Pastor, hindi po ilang taon yon. So siguro po, mga 4-5 years, nag-iimbitahan na po kami, pero hindi po mag-work ang amin pong schedule. So kaya for me, ang bigat sa puso, kundi po ako makapag-preach kahapon. 3 preachings po ang gagawin ko kahapon. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, parang sa akin po, mabigat na laban ito. But I praise the Lord. Why? Sapagkat sa biyaya ng Diyos, nakapagpatuloy po kami, nakapag-speak po ako ng 3 beses kahapon, at masasabi ko po na sila mismo na-amaze sapagkat yung pong lakas na ibinigay ng Panginoon, kasi nandoon na po yung idea that humanly speaking, it is very hard for me to preach that way because I am very weak. Kaya sabi ko, tama si Pablo. For when I am weak, then I am strong. In fact, yung mga ganong sitwasyon, ang lalong obvious na makikita natin ang lakas ng Panginoon. Sa madaling sabi, si Pastor Orlan Balunsat, he told me that as what he experienced, doon po sa laban doon, mabigat talaga ang laban. So kaya ang naisip ko, parang laban. And then, nagtagumpay, mga kapatid. So, naisip ko po itong talatang ito na ang bayan ng Panginoon, kapag sila po ay humaharap sa laban, pag sila po ay nagtatagumpay, celebration po yan. A call para po sa celebration. So, ang talata po, sabi sa atin, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and that we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Ito po yung exactly nasa heart ko po, mga kapatid.
So talagang eksaktong-eksakto po. Lord, sabi ko, bigyan mo po ako ng message na akin pong mai-encourage ang bawat makikinig po sa akin to celebrate with me sa kabutihan mo po at sa tagumpay na binibigay mo po sa buhay. Kaya para sa akin, ngayong umagang ito, I want to encourage everyone, please pray that the Lord will give us yung ganitong klase po ng buhay. A life of praise and thanksgiving. Yung buhay po ng pagpupuri at pasasalamat. So, unang puntos na gusto kong bigyang pansin po natin sa verses 1 and 2, first point, develop the atmosphere of gladness. Let us develop the atmosphere of gladness. Ang mga Kristiyano po, ang dapat talaga takbo ng ating kaisipan, considering na tayo po ay nasa Panginoon, ang marapat po sa atin, ang ating pong pahayag, ang ating pong patotoo, dapat po ang nakikita sa buhay natin ay buhay na may kagalakan. Sa lahat ng gagawin po natin, kung magse-serve tayo, serve the Lord with gladness. Pagkakakanta tayo, with gladness. Everything na gagawin natin, with gladness. At ang buhay natin dapat ang ma-develop doon po sa ating kapaligiran, yung atmosphere of gladness. Kaya sa mga churches, panawagan po ito. 'Di ba? Hindi naman kailangan maglundagan at talagang tayo po'y magsayawan sa ating pong service. Kaya lang po, maganda po siguro na kung kiniklaim natin na church tayo ng Panginoon, sana ang maramdaman ng mga dumadalo ay yung atmosphere of gladness. So kaya yun po ang dapat na makita po sa atin. Yun po ang dapat hayag sa gawain ng Panginoon. So let us develop the atmosphere of gladness. Sa pamilya natin, kung Kristiyanong pamilya tayo, ang ma-develop po is the atmosphere of gladness. Magkakaibigan po tayo, magkakapatiran po tayo, dapat ang ma-develop the atmosphere of gladness. Diba? Gladness in our praise, mga kapatid. Sa mga services po natin, yung gladness sa lahat ng sitwasyon po ng ating buhay. Mga kapatid, yun po ang ating i-develop. Ang Kristiyano po dapat ang nakikita na nabubuhay na may kagalakan. Sabi ko nga, kung makikita nyo in the example of the Apostle Paul, kahit ang madilim na bilangguan, hindi po magiging dahilan para nakawin ang kanyang kagalakan. Kaya ang kanyang encouragement, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Mga Kristiyano, isang bagay na dapat ma-develop sa atin, sa usapan po ng buhay, maganda po na tayo po ay makapag-develop ng atmosphere of gladness. Yung bang pagka nagsama-sama po tayo, hindi po kung ano-anong chismis, hindi po kung ano-anong siraan. Pagka nagkakasama tayo, masaya lang. At ang kasayahan natin dapat nakatungtong sa Panginoon. Ang ganda po ng sabi po ng verses 1 and 2. Ang sabi po, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Yung noise dito, hindi yung gulo. Yung noise dito, hindi yung basta ingay lang. Kundi yung idea po, joyful noise. Yung bang papuri, yung bang pasasalamat, mga kapatid. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Kamusta po tayo sa ating Christian life? Maganda po na kapag tayo nagsaserve, katulad nga ng sinabi po ni Apostle Paul, do all things without murmurings and disputings. Hindi mapabigat sa loob pagka tayo dumadalo. Hindi po parang pinipilit na tayo po'y kumanta. That is actually one of the problems to the many churches even today. Nakita ko po kanina yung pangalan ni Preacher Romy Guevara. Ang Blessed Hope Baptist Church po noon, kilala po sa allied na pag-aawitan. Ang na-train po ni Pastor George Claridades na mga song leader, ang isa sa training niya, huwag kayong papatay-patay because kayo ang mangunguna. Kaya nga noon, ang naging bansag po sa akin sa song leading, Flying Freddy. Hindi sa basketball lang, kundi doon po sa song leading. Talagang, and one of the song leaders na masasabi po namin na tuwing siya po ang magsosong lead, buhay na buhay po kaming lahat.
Yan pong si Preacher Romy Guevara. Sa mga nakakaalala pa, mga taga Blessed Hope. Diba? Pagka po ang mga song leaders nanggaling po sa Blessed Hope, madali pong makilala kasi tinrain po kami ni Pastor George na ang awitan ay dapat maging masayang awitan. Okay? And the same thing na gusto naming makarry po. Madala, maipagpatuloy, maikontinue po namin. Yung pong alive na pag-aawitan. Alive, hindi po dahil kundi yung spirit talaga, damang-dama. Kasi yan naman po ang sabi ng Bible, di po ba? Sa Ephesians chapter 5, verses 18 and 19, ang sabi po, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always unto God. Yun po yung pinakapuso natin. The reason why we are singing, because we want to praise the Lord. Kung mag-aawitan po tayo, napatay ang awitan. Kaya po, yun po yung training na sobrang tinetreasure ko po, mga kapatid. At isa nga po yung si Preacher Romy, na kapag ka po nag-aawitan na kami, talaga namang dalang-dala po ang bawat isa. And because of that, alive po yung service, ang saya-saya po namin habang kami po ay nagsiserve sa Panginoon. Alam nyo, nakakalungkot makakita ng mga Kristiyano na kaya pumunta sa church para mag-worship. Pero mapapansin nyo po, nagkakantahan na siya, hindi pa kumakanta. Baka nga nagsa-cellphone pa yung iba while singing Always remember that every time na tayo po'y nasa church, pinapupurihan po natin ang Panginoon. Ang focus natin dapat nasa Panginoon. At tayo po ay nagpupunta para parangalan po siya, para papurihan siya, and I believe it is but right for us to sing with gladness. Hindi po ba? To serve with gladness, mga kapatid. Everything na gagawin po natin, dapat with gladness. So let us develop the atmosphere of gladness, mga kapatid. Maganda po yung pong patotoo na kapag ka ikaw ang naka-sharing, kapag ka ikaw ang nakasama, kapag ka ikaw ang naka-fellowship, talagang masaya ang fellowship. Kaya iwasan po natin ang fellowship na ang nadidevelop po ay siraan, okay? Puro sama ng loob, puro hinanakit. Ang ating pong i-develop ay yung pong tinatawag nating kapaligiran na may kagalakan sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Yun pong magandang i-maintain po natin, mga kapatid, na kapag tayo nakikipagkwentuhan, papuri sa Diyos ang laman ng ating bibig. Yun talagang kadakilaan po ng ating Panginoon. So sabi po niya, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Mga Kristiyano, isang bagay na medyo ating pong bantayan, especially pag nagwo-worship po tayo, yung galak ng ating puso na papurihan ang ating Panginoon. Kaya nga, a life of praise and thanksgiving, always remember and always put in your mind na ang pasasalamat sa Diyos dapat lagi. At sa lahat ng bagay, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And because of that, we should be praising. Tayo ay dapat nagpupuri lagi sa Panginoon. Mga kapatid, let us develop the atmosphere of gladness. Yan po ang isang paalala na dapat po na makarating sa bawat mga Kristiyano, matandaan ng bawat Kristiyano, sapagkat naniniwala po ako na ang dapat nating taglay na espiritu ay ang masayahing espiritu. Amen? So, kaya ang service natin, dapat celebration po yan . Diba? Celebration po yan. Kaya, mga kapatid, wag pong maging routine, wag pong maging mechanical ang ating pong mga services na parang nakasanayan mo na lang, nakagawian mo na lang, uma-attend po tayo. Ganun lang po, mga kapatid. Dapat in mind and in heart, nakakasa sa atin na pumupunta tayo sa church to praise the Lord. Amen? Develop the atmosphere of gladness. Second, demonstrate the attitude of gratitude. Let us demonstrate the attitude of gratitude. Ibig sabihin, sa buhay natin bilang Kristiyano,
ang isang nakita ko po sa mensahe nating A Life of Praise and Thanksgiving, we need to always demonstrate, mga kapatid, the attitude of gratitude. Mga Kristiyano, walang kahit isa man sa atin ang makapagsasabi na wala tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Sa totoo lang po, every day in our lives, if not of the goodness of God, kundi po sa katapatan, kabutihan, biyaya ng Panginoon, palagay ko po, maging sa kahabagan niya, consumed na po tayo kung wala po ang habag ng Panginoon sa atin. Yun po yung lagi natin sinasabi, great is thy faithfulness, di ba? It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So, ang dapat na di-develop sa atin is the attitude of gratitude. Di ba? The attitude of gratitude. So, importante po yan. Ang sabi nga po ng verse number 4, pansinin niyo po, ang sabi ng verse number 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise, be thankful unto Him and bless His name. So, a life of praise and thanksgiving. Let us demonstrate the attitude of gratitude na tayo po, kaya tayo pumupunta sa church bilang pasasalamat natin sa Panginoon. So mga kapatid, isa po sa dahilan kung bakit tayo sumasamba para papurihan ng Diyos, para pasalamatan ng Diyos, yun ang isang bagay na po pwede kong gamiting paalala sa inyo na kahit nagsimba kayo, kahit pumunta kayo sa church, kung di kayo nagpuri, kung di po kayo sumamba, wala pong ibig sabihin ang naging pagpunta nyo sa church. Dapat clear po sa atin na kaya tayo pumupunta sa church is to worship the Lord. And when we say to worship the Lord, it means we will praise Him. We will express our thanksgiving, our gratitude to Him. Kaya marami pong pumupunta sa church, hindi naman talaga nag-worship. Huwag mo kayo magdaramdam sa akin. Kilala nyo po ang sarili ninyo. Di ba? May mga mananampalataya nga po sa church, hindi pa mapigilang mag-cellphone eh. Di ba? So, imagine niyo po, ano kaya ang posibleng nararamdaman ng Panginoon kapag ka po yung mga mananampalataya na sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, yun lang oras o araw na yun, nasasambahin siya, hindi pa maitutok ang kanilang atensyon sa Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang bagay na makita po natin sa pusong taglay ng psalmist in encouraging yung kanyang mga kasamahan to praise the Lord, to thank the Lord. Mga kapatid, let us develop the atmosphere of gladness and let us demonstrate the attitude of gratitude. Sabi nga po ng Bible, mga kapatid, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Doon po sa Psalm chapter 92, ang sinabi po ng talata, napakaliwanag mga kapatid eh. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Pansinin niyo kung gaano po lagi ang pagkakaugnay ng usapang pasasalamat at ang usapang papuri. Kristiyano, dapat tayo po'y laging nagpapasalamat sa Diyos. Yun ang attitude na dapat po nating maintindihan. Gratitude is more than a feeling. Diba? Gratitude is more than a feeling. Higit ito sa damdamin lang. Higit ito sa nararamdaman lang. For me, ito po ay attitude na na-express natin sa pamagitan ng ating pagsamba. Pag ito po naintindihang totoo ng mga Kristiyano, wala po tayong worship na magiging malungkot. Ang worship natin magiging buhay na buhay. Kaya nga sa mga nagsosong lead, dapat aware kayo na kayo ay itinatayo ng Panginoon upang dalhin ang gawain sa atmosphere of gladness and then to encourage every believer to sing praises unto God as our thanksgiving to Him. Let us demonstrate the attitude of gratitude. Kanina po binabanggit ko sa inyo, ang masarap na Kristiyano, yung pagka nakausap mo, very thankful siya sa Panginoon. Hindi yung kapag ka nakausap mo, pati ikaw, laglag ang balikat mo pagkatapos. And sad to say, even to the point na meron pang mga nagiging negative matapos kang makausap. That is not right. That is not good. That is not godly.
ang ating magandang ma-demonstrate is the attitude of gratitude. Make the other people realize that we need to be thankful. Diba? Mahirap maging masayang Kristiyano kapag ka ikaw ay laging nagrereklamo. Pero tingnan nyo po, ang mga thankful Christian, ang mga grateful believer, pansinin nyo po, yan yung mga masasaya sa kanilang Christian life. So kaya for me, it is good not just to develop the atmosphere of gladness, but it is also good to demonstrate the attitude of gratitude. So, gratitude every time na i-approach natin ang Panginoon. Diba? Gratitude in adoration, pagkasasambahin natin ang Panginoon. Sabi nga, enter into His gates with thanksgiving. So, dapat pagka po tayo'y lumalapit sa Diyos, naaalala natin lahat ng blessing na talagang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Yung bang, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Yun po yung sabi po ng psalmist. Lagi niyong i-recall, alalahanin ang lahat ng buti ng Panginoon. Diba? Importante po yan. Ang sabi po, enter into His courts with praise. Kaya tayo, kapag ka po nagpapaalalahanan, malaking bagay po na matuto po tayo sapagkat yan naman po ang pinaka-goal natin. So, una po, ang tinatalakay po natin sa mga kapapasok pa lamang, sa mga ka-tune in pa lamang, ang message po natin is a life of praise and thanksgiving. At ito po yung nilagay ng Diyos sa heart ko sapagkat yun po ang gusto kong gawin. To encourage everyone to develop the atmosphere of gladness and to demonstrate the attitude of gratitude because I am very thankful to God sapagkat alam ko po for a fact that I am completely nothing, I am undeserving, unworthy of all the things, of all the blessings na pina-enjoy ng Panginoon sa akin at ang tanging nakikita ko pong magagawa ko is to praise Him, to express my gratitude to Him. So a life of praise and thanksgiving, napakahalaga po nito, napakaganda po nito. So, develop, the atmosphere of gladness. Yun po yung sinabi ng verses 1 and 2. Diba? Serve the Lord with gladness, sabi ng verse number 2. And then, demonstrate the attitude of gratitude. Yan po yung sinabi naman sa verse number 4. So, napakaganda pong paalala po yan. Alright? Then, pangatlo po. Number 1, develop the atmosphere of gladness. Number 2, demonstrate the attitude of gratitude. Number 3, declare the awesomeness of God. Tingnan mo kung paano mo maidi-declare yung pagiging awesome ng ating Panginoon. Know ye that the Lord, He is God. Amen? Mga kapatid, yun po yung sabi po ng verse number 4. Ang sabi of verse number 3, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us and that we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Kaya ang sabi po, verse number 4, enter into His gate with thanksgiving. Kaya dapat yung attitude of gratitude nandoon. And into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Yung iba hindi na nga grateful, hindi na nga bine-bless ang pangalan ng Panginoon, bine-blame pa ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, hindi po deserve ng Panginoon ang blame. Diba? It is not right to blame God and even to belittle God, mga kapatid. Ang dapat sa Diyos, bine-bless natin ang kanyang pangalan sapagkat napakabuti niya. Verse number 5. Okay, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, let us declare the awesomeness of God. Ang isang magandang maging gawi po natin, yung po bang laging patotohanan natin? Yung patotohanan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga Kristiyano, kamusta po tayo sa ating kalagayan?
bilang mananampalataya? Kamusta tayo sa ating attitude? Kamusta po tayo sa lahat ng buting ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Okay, tayo po ba'y namamangha? Tayo po ba'y humahanga? Tayo po ba ay talagang masasabi nating na-amaze sa klase ng Diyos na meron tayo? Mga kapatid, the psalmist emphasized to them na ang Diyos, ang Panginoon, He is God. Ha? Mga kapatid, siya yung gumawa sa atin at hindi sa ating sarili. Mga kapatid, ito po ay isang paalala din na may mga pagkakataon sa buhay natin sometimes na para bang, alam nyo po yun, para bang merong mga bagay sa buhay natin na ang dahilan tayo. No! Diyos po ang gumawa sa atin. At mga kapatid, gusto ko pong malaman nyo na ang Diyos din po ang siyang nagpapala sa atin. Kaya tama lang na lagit-lagi parangalan po natin ang Panginoon, papurihan po natin ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Mga Kristiyano, ikaw ay dapat maging patotoo ng pagiging kahanga-hanga ng Diyos. Kahapon nagtagumpay kami, kaya heto po ako. Diba? Dinideclare ko po sa inyo the awesomeness of God because completely I can say na talagang hindi po ako, kundi Diyos talaga ang gumawa para makaya po na 3 beses nag-preach, mga kapatid, sa kalagayan po na physically down. Diba? Kaya yung mga ganong sitwasyon, nagiging pagkakataon para makita pa rin, mahayag, yung lakas ng Panginoon. Minsan kasi kapag malakas tayo, ang pakiramdam natin, tayo eh. Bagamat natutunan po ng inyong lingkod na laging kilalanin ang katotohanan na biyaya lang talaga ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ang narealize ko po sa moment na nakikita mo completely na wala kang magagawa, doon lalong masayag ang gawa po ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng pastor sa akin, parang hindi ko ma-imagine na may sakit yung nangangaral. May sakit yung nagpipreach. Well, for me, yun po ay kapahayagan ng talagang paghanga sa kayang gawin ng Panginoon. Kaya mga Kristiyano, napakahalaga po na sa buhay natin, sa patotoo po natin, sa pagpupuri natin, importante na ang ating pong maideklara ay ang pagiging kahanga-hanga at pagiging dakila ng ating Panginoon. Let us declare the awesomeness of God. That our God is really amazing. That our God, He is an awesome God. Yung kanyang mga gawa, yung kanyang kung paano po siya nagpapala, mga kapatid. Sa buhay po natin, sa bibig po natin, sa patotoo po natin, sa pagpupuri po natin, sa pasasalamat po natin, ang dapat laging maideklara po ay ang pagiging kahanga-hanga ng ating Panginoon. Amen? Yes. A life of praise and thanksgiving. Ang buhay ng papuri at pasasalamat. Unang ating nabigyang pansin sa ating puntalata, nung sinabi po, verses 1 and 2, make a joyful noise unto the Lord, all ye land, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Binigyang pansin po natin, let us develop the atmosphere of gladness. Ang mensaheng ito nawa ang magpaalala. Hindi mo kailangan maging song leader para maka-develop ng atmosphere of gladness. Ang maganda po, wherever you go, sino man ang kausap mo, ang magandang laging pag-usapan ay ang gawa ng Panginoon, kadakilaan ng Panginoon. Tayo po ay dapat mag-develop ng ganong kapaligiran na masaya tayo sa Panginoon sapagkat ang tunay na kasiyahan ng mga Kristiyano ay nasa Panginoon. Amen? Develop the atmosphere of gladness. And then, verse number 4, enter into His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Let us demonstrate the attitude of gratitude. Okay? And in verse number 3 and verse number 5, let us declare the awesomeness of God. Ang sabi po, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth
endureth to all generations. Mga kapatid, mga minamahal, napaka-praktikal ng ating pong tinalakay. Uulitin ko po. Malinaw sa atin ang konteksto. Ang psalmist ay nag-i-encourage ng kanyang mga kasamahan na talagang magpakasaya sa Panginoon, sapagkat iyon po ang kalooban ng Diyos, na sa lahat ng tagumpay sa ating buhay, napakaganda na ang kapurihan sa Diyos natin ibibigay. Sa anumang tagumpay sa buhay, ang kapurihan sa Diyos ibibigay. Amen? Yes. At ang pasasalamat ay dapat nating maipahayag nang ang ating pong puso ay lalo't lalo maging kaluguran ng ating Panginoon. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, ngayong sandaling ito, in-encourage ko po kayo, katulad po ng ginawa ng psalmist, ang kanyang encouragement sa kanyang mga kasamahan ay ang magkaroon ng buhay ng pagpupuri at pasasalamat. A life of praise and thanksgiving. Develop the atmosphere of gladness. Demonstrate the attitude of gratitude and declare the awesomeness of God. Pagka po nagsasalita tayo, nawa magiging kahanga-hangang lalo ang Diyos sa mga nakakarinig po sa atin. I hope and I pray na kayo po'y napagpala sa ating pong mensahe. Thank you so much. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa paalalang hatid ng mensaheng ito. Thank you for reminding us this morning. Thank you for teaching us through Thy Word. Panginoon, napakaganda po na amin pong maging goal sa buhay, na ang aming buhay ay magiging buhay ng pagpupuri at pasasalamat, partikular sa iyo, dakilang Panginoon. Na sa bawat makakausap po namin, na sa bawat mga pagkakataon na kami po ay may fellowship, nawa ang ma-develop po is the atmosphere of gladness. Nawa ang amin pong ma-demonstrate is the attitude of gratitude. Na talagang sa bawat bagay, sa lahat ng bagay, nagpupuri kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo, dakilang Diyos. Sa kalakasan po namin, sa hanap buhay po namin, sa mga kinakain namin, sa mga sinusuot namin, sa lahat ng provision mo para sa amin. Maging sa lakas na ibinibigay mo sa time na may mga atake po ang kalaban sa aming buhay. May mga pagsubok kaming dinaraanan. Kung paano pong binibigyan mo kami ng lakas, karunungan at tagumpay, dakilang Diyos. At nawa, ang amin pong maging laging deklarasyon ay ang pagiging kagilagilalas ng aming Panginoon. Help us, O Lord, na ito ang amin pong mai-apply sa amin pong mga buhay. Salamat po sa pagkakataong itong muli na kami po'y nakapagsalo-salo. Thank you for your enabling grace, Heavenly Father. You know that in my heart, kaya po ngayong aking kaarawan, sinikap ko po na makapagministeryo bilang pasasalamat ko rin po sa iyo, Panginoon, sa kadakilaan mo sa aking buhay, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Alam ko po na hindi kaya na sabihin sa aming bibig ang lahat ng kabutihan mo sa amin, but I believe, Lord, it is your joy na marinig mo kami na laging nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, ikaw po ang amin pong patuloy na dinadakila. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon.